Ito ang nakakagimbal na balita na trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Dating sundalo ng Philippine Navy na si Orly Regala Gutesa ang surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta. Tila pinatahimik na nga ba? Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Si Orly Gutesa ay dati umanong security consultant ni Ako Bicol Representative Saldico na kung saan sila rin anya ang nagdi-deliver ng limpak-limpak na pera sa mismong bahay ni na dating House Speaker Martin Romualdez at Saldico. Ayon pa nga sa kumakalat na balita, nasaan si Orly nagpahayag ng pagkabahala si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos hindi na umano makontak si Orly Regala Gutesa, ang surprise witness na tumestigo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Orly Regala Gutesa ang tumestigo laban kay Romualdez ay hindi na makontak. Sana hindi siya pinatahimik ng Marcos administration. Ang pagkawala ng komunikasyon ng testigo ay nag-udyok ng matinding espekulasyon at pangamba sa publiko tungkol sa kanyang kaligtasan matapos niyang isiniwalat ang umano'y malawakang cash deliveries na sangkot ang mga matataas na opisyal sa nangyaring pagdinig sa Blue Ribbon Committee patungkol sa maanumalyang flood control projects. Ay matapang na isinalaysay ni Gutesa kung papaano nila idihahatid ang umano'y mga basura na naglalaman ng mga pera. Ito ang tawag nila sa mga pera na kanilang inihahatid mismo sa bahay ni na dating House Speaker Martin Romualdez at Saldico. Kaya't isang malaking katanungan ngayon, nasaan si Orly dahil sa bigat ng kanyang mga binitawang salaysay na siyang magbibigay sana ng susi upang matuklasan ang punot dulo ng maanumalyang flood control projects kung saan nasangkot ang ilang mga matataas na opisyal sa ating gobyerno. Narito, panoorin natin ang full video. Si Sir Orly daw ay nawawala. At ako ba'y, naku. Nakakuratong balele. Hindi. Naku po, patay tayo dyan. Alam mo mga kababayan, ito hong si Sir Orly, alam mo may matinding pasabog. Pero kakaiba ho ang response na nakuha natin mula ho sa Senado, sa mga pinklawan, sa mga makakaliwa. Nakakapagtaka ho talaga. Dito mo malalaman talaga na sabi nga ni Chis Escudero, orchestrated ang mga ginagawa nitong kampo ni Romualdez. Diretsuin na natin, huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Kampo ni Romualdez na baka kasangkot din ang kanyang amo at pinsan na si Marcos. Gago! Ito kasi may bagong balitang lumalabas ngayon, ha? May bagong balitang lumalabas ngayon at tila nawawala daw po itong si Sir Orly. Hindi natin alam kung dinukot na ba ito, kung ano ba ginawa dito, di natin alam, ha? Pero gayunpaman, ito lang ang masasabi natin, ha? Nakikita ko kasi natin, ladies and gentlemen, na napakaraming lumabas na witness and resource person sa Senado. Diba? Nandyan ho, una-una si Diskaya. Nung si Diskaya nagbanggit ng Zaldico at Romualdez, siya ho ay talagang inusig. Sinabing sinungaling. Binigyan ng kung ano-anong mga paratang. Ginawang masama. Tapos, lumabas naman sa resource person at witness itong mga engineer ng DPWH o mga opisyal ng DPWH, di ba? Katulad na sila Bryce, tulad na rin po nitong si Hernandez, si Alcantara, Bryce Hernandez pala, at si Alcantara at yung isa pa. Doon yung mga tatlo na yon at saka yung pinakahuli, yung kamukha ni Dolphy. Walang binanggit na Zaldico, walang binanggit na Romualdez at ang mga binanggit ay kapwa senador. As expected, nung hindi binanggit si Romualdez, ladies and gentlemen, yung mga yon ay naging bayani. Gago! Tila, baga na sila lamang ang nagsasabi ng totoo at yung katulad ni Diskaya at saka ni Orly ay hindi na totoo. Gago! Kung ano-anong iniisipang technicality at kung ano-anong paratang ang ibinibigay doon sa dalawang nagbanggit kay
kay Romualdez. So ibig sabihin lamang po, may pattern na. Pag ikaw binanggit mo si Romualdez, masama kang tao, sinungaling ka, hindi ka credible, marami kang flaws, iimbestigahan ka, paparatangan ka, basta nagbanggit ka ng Romualdez. Pero, pagka hindi ka nagbanggit ng Romualdez, bayani ka, ikaw ay kapani-paniwala, ikaw ay makatotohanan, ikaw ay aalagaan ng gobyerno, basta hanggang kay Zaldi ko lang. Kita nyo yung pattern? Tanga na lang ang hindi makakita ng pattern. Gago na lang ang hindi makaunawa na ito ay talagang orchestrated na i-divert at tanggalin kay Romualdez. Tulad nga po ng aking sinabi, ladies and gentlemen, tulad ng aking sinabi, pinapaliwanag ko ito dun sa gera. Di ba pag sa gera, yung mga makalumang panahon, yung mga panahon ng ating mga ninuno, unang aatake itong mga kawal, yan yung mga congressman, mga senador. Tapos, merong inner circle na nagpoprotekta dun sa hari. Yung inner circle na yan, yan ay si Romualdez. Kaya, itong mga nasa labas o yung mga umaatake, ay pinoprotektahan nila yung inner circle. Dahil pag napatumba yung inner circle, ladies and gentlemen, patamaan na yung hari. Yun ang pinaka last defense yung inner circle na yun, which is, alam natin si Romualdez. Pag tinamaan na siya, damay na ang hari. Di ba? Kaya nga alam nyo mga kababayan, ang tindi ho, pag binanggit mo ang pangalang hindi pwedeng banggitin, ang name that you cannot mention, ay binanggit mo, yari ka. Siguradong dadalihin ka. Siguradong pararatangan ka ng kung ano-ano, sinungaling ka, at may technicality pang nagaganap. At eto, ladies and gentlemen, papakita ko lang sa inyo. Ano ba yung sinasabi mong nawawala, banat ba? Hindi ako nagsabi niyan. A very credible person na nagsabi niyan. Walang iba kung hindi si Congressman Kiko Barzaga. Si Kiko Barzaga, alam naman po natin, yan ay very, very nakakatawa dahil sa kanyang meow-meow. Pero gayon pa man, pag ito nagsalita ng seryoso, napakatalino nitong batang to. Napaka-logical nitong batang to. At higit sa lahat to ay may paninindigan ito, matapang, may bayag ho ito. Hindi katulad nung iba, pasensya na, hindi ko na lang papangalanan. Meron kasing mga tinitingnan na bayani ang mga pinklawan na nung una anti-corruption, yung pala anti-diskaya lang. Nawala yung bayag nung pinupuntirya na ni Diskaya yung mga sino ba yung binibigyan nila ng pera. Alam mo, kahit ako na-frustrate. Na-frustrate kasi idol ko yun. Gustong-gusto ko yung mayor na yun. Pero hindi ko na lang papangalanan. Hindi, totoo. Gusto ko yung mayor na yun kasi napakalinis ng mayor na yun. Napakatino daw yan sa kanilang syudad. Gayong pa man, itong mayor na ito ay alam natin na hindi gusto mga Diskaya. Wala naman akong problema doon. Okay lang. Pero sana hindi siya tumigil doon. Sana talagang anti-corruption. Kaya lang problema, nakapokus lang siya kay Diskaya. Nawala yung bayag niya pagdating. Kaya sa tingin ko, hindi pa siya dapat maging presidente. Hindi pa niya panahon. Hindi tayo pwede sa presidente, sa ganyang klaseng politiko o leader na walang bayag. Kailangan natin sa Pilipinas yung may bayag. Hindi po ako nagbibiro Kailangan natin ng matapang. Bakit to? Puro pasaway ho ang mga politiko natin. Puro demonyo mga politiko natin. Kailangan meron talagang matapang na may bayag. May David, ika nga. 'Di ba? Alam mo yung David? Yung isipin niyo na lang si David, 'Di ba yung Philistines, 'di ba? Takot lahat ng buong Israel, maging mga kapatid niya, takot. Nung narinig niya, walang atubili siyang pumunta at lumusog, pinilit ang sarili niya at naiinis siya bakit nilalait ang ating Diyos. Oh, ganun si David, galit na galit. Sabi niya, hindi pwedeng isang supot ang lalait sa ating Diyos. Ganun talaga Kaya nga ang tawag niya, di ba? You uncircumcised Philistine, sabi niya. Di ba? Hindi siya papayag. Yun ang tinatawag mong kahit maliit, may bayago. Di ba? Yan ang kailangan nating leader. Kaya nga, David was one of the greatest leader nung panahon ng Old Testament. Si David po yan. He conquered a lot of nations nung panahon niya. Kasi may bayag. Importante ho sa bayan natin, lalo na doon sa bayan natin na kung saan ang korupsyon ay talagang mula sa baba hanggang sa taas korap. Kailangan natin ng isang leader na may bayag. Kaya nga nagkaganito ang bayan natin dahil meron tayong leader na walang bayag. Pasensya na kung puro bayag
Pero yung bayag po, hindi bastos yan. Yan po ay simbolismo lamang ng isang taong walang tapang, walang courage, walang braveness sa kanyang puso. Eto nga po si Congressman Kiko Barsaga, matindi ho ang tapang nito. At ito ang kanyang sinabi. Orly Regala Guteza, the witness who testified against Romualdez can no longer be reached. Naku po, patay tayo dyan. Sana hindi siya pinatahimik ng Marcos administration. Naku po. Sino bang Marcos yan? Si BBM ba yan o si Sandro? Gago! Orly Regala Gutesa, ha? Naku po. Magparamdam ka naman sa amin, ha? At ako nga, sabi ko nga dun sa post ni Bato, handang tumulong sa iyo ang Banateros. Ha? Saan paraan? Hindi ko sa pera, hindi. Wala naman po kaming pera. Hindi po sa kahit anuman, kung hindi sa public statement o kung saan man kakailanganin ang social media ng iyong pahayag. Kasi yung media talagang tinatarget ka. Kaliwat kanan ang pag-i-interview para i-discredit ang iyong credibility. Kaliwat kanan po ang mga ini-interview nila na to discredit ikaw. Para tanggalan ka ng kaya nga alam mo, dapat yung mga kapwa Marines nito, retired man o in service pa, dapat ho you stand behind this Orly Regala kasi alam nyo, grabe ho yung kanyang sinabi kahapon na talaga namang ngayon ikini-question pa. Alam mo, sabi ko nga, ang lupit itong mga animal na to. Hindi ho, alam mo yung kini-question nila bakit ayaw niyan tumanggap ng Senate and Witness Protection. Ito, pakinggan natin ito ha. Sandali. Wait lang. Ito, maganda ho itong sinabi niya dito na nakakaantig ng puso at damdamin bilang isang Pilipino. Hindi ho, alam mo, nung napakinggan ko ito, sobra ho akong naantig dahil sabi ko, meron pa pala tayong mga gantong bayani. Kasi parang tahimik ang ang ilan nating mga kababayan na dapat sana nag-iingay. Pero ito, malupit ito. Philippine Navy Marines. Meron kang nabanggit kanina na nag-deliver ka ng pera doon sa Andali So papunta ito kay Speaker. Ano yung Andali 34, Yusik Ulaybar, personal. Saan ba yun? Wait lang. Naku po, wala ata dito. Wait, wala po dito. Chotomate, ha? Mahahanap din natin yan. Pero bago yan, ano muna natin? Ano ba yung mga issue na ipinupukol sa kanya? Una-una, ito. Ito po, tingnan ninyo yung reaction ng Blue Ribbon Committee Chair. Ayan. Naku po, patay tayo dyan. Ano sinabi kagad? Di ba? Ano sinabi? Ayan, Lacson's order full record check. Naku po. Background investigation of Guteza. Ang lupit, ano? Hindi, ako ito lang Ang daming resource person. Ang daming nag-testify against Zaldico, against other senators, other congressmen. Bakit ito lang ang sasabihan mo, Lacson, na kailangan ng background check? Talagang full record check? Background investigation? Kasama ba dyan yung pagkawala niya sa background investigation? Ako'y nagtatanong lang. Diba? Kasi, tandaan niyo, diba? They try to discredit him by hinukay pa, diba, ni Tulfo, ni Erwin Tulfo. Sabi niya, ito, galing ito sa Malacanang. Ito ang record mo. Galing sa Malacanang yun, siya nagsabi. Si Erwin Tulfo nagsabi nun, galing ito sa Malacanang. Ito record mo, ito pinagsilbihan mo. And he was not dismissed. Nag-resign lang po siya. Kasi mandatory, 50 plus na po siya. Hindi pala mandatory. I think it was early retirement. May mga ganun kasi, may mga kaibigan din po ako nag-early retirement. Kasi parang meron silang kailangang pag-atinan na pamilya, o yung iba gusto nila mas ma-enjoy pa yung buhay. Ganun. So nag-early retirement ito, tapos may alok kasi na I think mas malaki yung sa Coca-Cola. Siguro, dahil private nga naman. Pag private, mas malaki ang bayad. So nagpunta siya doon. Tapos, tsaka siya kinuha ni Zaldico na bilang aide. Alam mo, si Zaldico ngayon sumagot. Hindi niya i-deny ito Hindi niya nga i-deny ito Yung lantaran denial na hindi ko tao yan. Wala sa record niya. Wala sa Di ba? So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, yung background check ninyo, Lacson, ayun na.
Kalabitin mo na lang o katukin mo yung opisina ni Erwin Tulfo. Hoy Erwin, asa na ba yung background check mo? Galing sa Malacanang yan, sabi mo, di ba? Oh, sabi niya yun ha. Nadulas siya dun eh. Galing sa Malacanang. Bakit ka nakakakuha ng impormasyon mula sa Malacanang? Hindi, isipin nyo na mabuti yan ha. Sinabi ni Tulfo galing sa Malacanang. Therefore, nakikialam ang Malacanang sa investigasyon na to. They're trying to discredit this guy. From Malacanang. Ganong katindi po ang pressure. From Malacanang. Yung kanyang nilabas kagad in a matter of how many minutes yun? Kasi binigla eh. Kine-question kasi nila bakit daw binigla itong witness na ito ni Marcoleta. Nakakataka naman daw. Kasi nga, alam mo na, si Marcoleta matalino ho yan eh. Kaya nila siguro binigla para hindi na ma-tampered yung alam mo naman yung affidavit eh. 'Di ba? Uso ngayon ng tanim witness diyan. Eh. Naandyan pa yung mga mahilig sa tanim witness. Yung iba biglang inaabutan ng papel. Siguro kaya binigla na lang ni Marcoleta para hindi maabutan ng papel o hindi mabigyan ng 1 milyon. O baguhin mo lang yung mo, tanggalin mo lang diyan sa testimony mo si Romualdez, may 5 milyon ka na, 10 milyon. Gago! Hindi totoo. Ay, mambihira. Let's assume ha, halimbawa lang, I'm not saying this is true. Let's assume totoo yung mga corruption issue kay Zaldico o di kaya kay Romualdez. Let's assume lang. Do you think they cannot afford to give millions for a witness to change their testimony? If totoo, pero I'm not saying it's totoo ha. That is still needs to be proven ng court. Pero just in case lang totoo. Hindi kaya nila kaya magbigay ng ganong kahalagang milyon-milyones? Hindi kaya nila kayang tapatan yung mga sinasabi ng mga DPWH official? Tandaan ninyo ha, eto lang. Just think of this. This is a very logical thing. Isipin nyo na lang na mabuti. Kung yung mga DPWH na yon, nga umamin dyan, di ba? Si Bryce, kung sino-sino pa, yung si Alcantara at saka yung si kamukha ni Dolphy, di ba? Halimbawa na lang. Sila po aminado tumanggap ng pera. Aminado nagsusugal sila, yung iba doon nagsusugal ng malaking-malaking pera. Ibig sabihin, money is something na may hawak sa kanilang pagkatao. Inamin nga nila eh, di ba? Inamin nga nila yan eh, yung mga gagagawan nila eh. So merong kapit ang pera sa kanilang buhay. May kapit sa kanilang karakter. Alam yan nung mga tinuturo nila. So what if lang, kunwari, assuming, again, it is not true, it is not proven by the court, pero let's assume it is true. Do you think Romualdez cannot pay them billions just to remove his name? Tama, mali? Hindi, kayo sumagot. Magkanong bilyon di umano ang natatanggap nila sa isang delivery? Sa isang delivery laang ay umabot na ng magkano yun? How many billions? Ilang delivery ang nagaganap? Can they not pay? Ikaw, babayaran ka ng 500 million. Well, sabi mo na 500 million babayad sa'yo. Tanggalin mo lang yung pangalan ko dyan. Wag mo lang banggitin. Pwede ka na mag-retire dyan. Pwede ka na magtago niyan, mag-retire niyan eventually. O baka pwede pang sabihin, wag ka mag-alala. Akin yung Senado. Ha? Tuta ko yung mga nakaupo dyan. Wag mo lang ako idamay dyan. Laya ka dyan. I-enjoy mo na yung milyon-milyon. Halimbawa lang ganun ha. Again, this is not a fact. This is just a assumption na the accusation is true. Is it possible that that person can do that? Posibleng-posible. Tama, mali? Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.